Pagkatapos nito ay sinugod na nila ang mga demonstrador. Agad namang namagitan ang mga miyembro ng security forces at army reinforcements na nakadeploy sa lugar. Magugunitang nasimula ang anti-government protest noong October 17 na nagresulta sa pagbibitiw sa pwesto ni Prime Minister Saad Hariri. Ito ang kinukonsiderang largest public mobilization sa naturang bansa simula noong 2015. Ipinahayag ni Hong Kong leader Carrie Lam na pakikinggan niya ang mga panawagan ng publiko matapos makapagtala ng malaking pagkatalo sa eleksyon ang kanyang partido. Una rito, nakapagtala ng malaking panalo ang Hong Kong Pro-Democracy Camp sa community-level elections noong linggo na nagpapakita ng public support para sa mga demands ng protest movement na nagdulot ng kaguluhan sa nasabing teritoryo. Sa isinagawang eleksyon, ang mga kandidato na pumabor sa pagkakaroon ng greater democracy ay nakapagtala ng malaking panalo at nakuha ang mayorya sa 452 seats sa 18 district councils ng Hong Kong. Una nang tinanggihan ni Hong Kong Chief Carrie Lam ang mga demand ng protesters at iminungkahing makikita sa eleksyon kung alin ang talagang sinusuportahan ng mga residente ng Hong Kong. Sinabi naman ng activist na si Joshua Wong na ang resulta ng eleksyon ay isang remarkable achievement. District council election is already the de facto referendum to prove how Hong Kong people deserve free election when more than 70 or almost 80% of people vote in an election. Why can't Hong Kong people get back the right to elect our government? We are not satisfied with only elect the district councillors. Remarkable achievement in the district council election is the efforts of all Hong Kongers, especially voters, protesters, or hardline frontliners that pay the price, spend the time, or even sacrifice in the protest movement. Kontento umano ang mga Hong Kongers sa naging resulta ng eleksyon kung saan nakapagtala ng malaking panalo ang pro-democracy camp sa katatapos na community-level elections. Ito nila ay nagpapakita ng malawak na suporta ng publiko sa protest movement na nagdulot ng mga kaguluhan at karahasan sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa ilang mga protesters, ito ay simula pa lamang ng kanilang laban at magiging depende ito sa magiging tugon ng kanilang gobyerno. Definitely. I think it's a start from everything, to be honest. Like, for the future, like for the protester, if it goes well and if the government replied it well, then I think the protest will just go down like peacefully. Otherwise, it's just gonna go up. Like, it all depends on how the government gonna reply. Some would believe that we have won the election, the people have won, but I don't think this is what we really wanted ultimately. What we wanted is the good laws should be enforced, and the law enforcers should be really doing the job rather than just standing on the opposite side of the people. I think this is a very good example to demonstrate how democracy is important to the people, because the high rate of voting yesterday have shown a very encouraging message to everybody else and to the world. It is time that people believe that they need a change, and they finally admit it. So the change is just started. There's still a long way to go. Ipinahayag naman ni Hong Kong analyst at dating political science professor Joseph Yushek Cheng na magpapatuloy ang community dissatisfaction at pagkagalit ng mga residente na posibleng magresulta sa long-term non-cooperation campaign. Ito aniya ay mangyayari kapag hindi pa rin tumugon ang Hong Kong government sa mga demand ng publiko upang ma-resolve pa ang krisis. If the government does not respond to the people's demands, obviously it cannot resolve the crisis. The elections certainly show that if you have democracy, people will use their votes to express their demands. People will change the government with the votes in their hands. And this is a very
purpose of democracy, Hong Kong people have shown the world that this is the way to be done. I think Chinese leaders have to realize that almost the entire population of Hong Kong understand that independence is not a realistic option. Hong Kong people do not want to challenge Chinese authorities' sovereignty over Hong Kong nor state security. They want to be left alone at the very minimum, and they want their dignity, their basic human rights, their freedom, their rule of law be respected and upheld. But there is obviously an attempt on the part of the Chinese leadership to present Hong Kong people's demands as advocacy of independence, and therefore it deserves a crackdown. The community's dissatisfaction and anger will continue to grow, leading to the maintenance of a long-term non-cooperation campaign. Now, this is going to be a very sad scenario for Hong Kong. It means that a lot of people in Hong Kong do not see the light at the end of the tunnel, and they do not see serious prospects of a return to normalcy. Monday morning, Carrie Lam indicated only that she will listen to the voice of the people, she will carefully study their demands, which are certainly empty words in the eyes of Hong Kong people. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlugan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation. Kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon. Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang frogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Nangako si Prime Minister Boris Johnson na makakaalis na ang Britain sa European Union pagsapit ng Enero at 31 ng susunod na taon.
Itinakda rin niya ang proyektong pagpapalakas sa public services kasunod ng kanyang paglulunsad sa General Election Manifesto ng kanyang Conservative Party. Target ng Prime Minister na muling makuha ng kanyang partido ang mayorya sa parlamento sa isasagawang snap election sa December 12. We're now, as you know, less than 3 weeks away from the most critical election of modern memory, when the stakes for this country have seldom been higher and the choice has never been starker. Because we believe that after 3.5 years of being held back by a broken parliament, it is time to unleash the potential of the whole country and to forge a new Britain. Get Brexit done and we can focus our hearts and our minds on the priorities of the British people, because it is this one nation Tory party that is already embarked on the biggest cash boost for the NHS for a generation. Formal lang inanunsyo ng billionaire na si Michael Bloomberg ang pagpasok niya sa US presidential race. Nangako rin itong muling itatayo ang Amerika sa kanyang pagsali sa mga Democrats na nagnanais makaharap sa eleksyon si US President Donald Trump. Si Bloomberg ay mayroong personal fortune na nagkakahalaga ng $50 billion. Inaasahan umanong may epekto ito sa Open Democratic Contest matapos niyang ideklara ang kanyang kandidatura 3 buwan bago ang unang primary votes. Si Bloomberg na co-founder at CEO ng media company ang pang-18 kandidato na nagnanais maging Democratic nominee para labanan si President Trump sa 2020 US presidential elections. Libu-libong katao ang nag-rally sa Paris para isulong ang pagsupil sa gender violence at femicide. Ito ay matapos lumabas ang mga ulat na nasa 116 na kababaihan ang napatay ng kanilang partners sa taong ito na nagbunga ng national outrage. Nagsimula ang kilos protesta sa French capital main Opera House. Nasa 30 kilos protesta ang inorganisa sa iba't ibang bahagi ng France na nilahukan ng 70 organisasyon, political parties, unions at associations. Nakatakda ng mga anunsyo ng gobyerno ng France ang 40 hakbang na kanilang ipatutupad para matugunan ang issue. Sa malimit na pagkakataon na ang mga police force ay binabatikos sa mga kaso ng domestic violence. Si Karine Lejeune, isang gendarmerie colonel, ay 15 taon nang nagtatrabaho para labanan ang ganitong uri ng karahasan. Mula noong 2003, nagsasagawa siya ng training para labanan ang violence against women at noong 2005, sumama siya sa gendarmerie delegation para tumugon sa mga kaso ng violent deaths within couples. Panoorin natin ito. Parce qu'en général, la plupart des femmes qui, sans être violentes bien entendu, mais ne pratiquent pas nécessairement ou ne. D'accord. C'est en 2007 que l'on a pu éditer cette première étude, qui a été la première étude en France, qui avait révélé ce chiffre, qui a été un choc. Une femme décède tous les 3 jours sous les coups ou sous la violence de son compagnon, ex-compagnon, conjoint ou concubin. Il y a eu énormément de dispositifs législatifs qui permettent, notamment aux forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, d'intervenir, d'investiguer de façon beaucoup plus profonde, d'accompagner avec des dispositifs particuliers les victimes de violences conjugales. Et pour autant, il y a un chiffre que nous n'arrivons pas à faire baisser, ce sont ces homicides conjugaux ou ces féminicides. Nous avons donc les jeunes gendarmes maintenant, avant d'arriver en unité, qui sont sensibilisés à cette thématique pour comprendre ce qu'est les phénomènes d'emprise, le cycle de la violence, la psychologie de la victime, la stratégie de l'agresseur. On sait qu'en moyenne, à peine 10 à 15% des victimes de violences conjugales font une démarche auprès des forces de police ou de gendarmerie. Donc, plus de procédures, plus de dénonciations, plus de plaintes, c'est plus de victimes qui brisent la loi du silence et qui font la démarche pour obtenir réparation et puis pour obtenir une certaine liberté et une reconnaissance de leur statut de victime.
2 katao ang patay dahil sa mga nararanasang pag-ulan sa France. Natagpuan ang bangkay ng isa sa mga namatay sa bayan ng Muri sa Mediterranean coast, habang namataan naman ang isa pang bangkay sa loob ng kanyang sasakyan sa Cabes. 2 na ang napaulat na nawawala, kasama na ang isang lalaki na nawawala sa Saint Antoine du Var na lumabas pa ng kanilang tahanan sa kabila ng mga pag-ulan. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang kasalukuyang sitwasyon sa nasabing lugar. Umaabot na sa 25 ang namamatay sa measles epidemic sa Samoa. Karamihan sa mga biktima ay mga bata na batay sa tala ng pamahalaan ng Pacific Island Nation. Ayon sa gobyerno ng Samoa, nakapagtalanas ng 2,194 na kaso ng nasabing sakit at kalahati sa mga ito ay mga batang may edad 4 pababa. Sa mga naitalang nasawi, kabilang dito ang isang 37 anyos na lalaki. Kaugnay nito, nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan at nilalatag na ang pagsasagawa ng compulsory immunization program. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.